Sa dinami-dami po ng mga tao na gustong lumapit at makanig ang ating Panginoon, hindi lahat ay nagkakaroon ng benefit para matanggap nila ang resulta ng kanilang hinihiling sa kanilang pananalig. Subalit sabi ng ating Panginoon, your faith has made you well. Yun daw lamang may pananampalataya ang nakikinabang sa kanilang pananalig at paniniwala pagsunod sa ating Panginoon. Regardless of their social status, regardless sa kanilang economic status, walang kinikilala ang ating Panginoon kundi ang pananalig ng mga taong lumalapit sa Kanya. For instance, yung may ketong pinagtatawanan ng mga taong nakapaligid sa kanila at sabi ng may ketong, if you are willing, you can make me clean. Sabi ng ating Lord, I am willing, be cleansed. Yung isang bulag, tinanong ng ating Panginoon matapos siyang magmakaawa, ang sabi ng ating Panginoon sa bulag, what do you want me to do for you? Sabi ng bulag, I want to see. Marami pa po sa yung mga kwento sa Biblia, sa dinami-dami ng mga lumalapit sa ating Panginoon, iilan lang ang mga nakikinabang at hindi na-disappoint sa kanilang paglapit sa ating Panginoon. Ngayon pong umaga, pag-uusapan natin at may pamagat, faith in Jesus does not disappoint. Mahirap nga naman na kapag ka nanampalataya ka, pagkatapos uuwi kang luhaan, parang lugi, at walang kapakinabangan ng iyong ginawa, gumising ka ng maaga and everything, pagkatapos hindi mo nakikita na nakikinabang ka sa iyong ginagawa. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito at ang aming panalangin, katagpuin niyo ang bawat isa sa amin ng inyong banal na presensya sa pamamagitan ng bisa at kapangyarihan ng aming pananampalataya. Ariin niyo po, Panginoon, ang aming paglapit ay napaka-personal at ang inyong lingkod, gagamitin niyo upang ipahayag ang inyong salita at nawa itago niyo ako sa likod ng inyong banal na krus at ang inyong katotohanan lamang ang ma-reveal ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Faith in Jesus does not disappoint. Isa pong kwento sa Biblia ang babalikan natin, yung makikita po sa Mark 5:22 hanggang 24 ang ating babasahin. Mark 5:22 hanggang 24. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Isa pong napakagandang kwento. At ang kwento ito ay nangyari noong panahon na hindi pa nasusulat ng Biblia at bagong-bago pa lang nagre-render ng ministration ng ating Panginoon upang ipakita kung sino ang kanyang inire-represent. Tingnan po natin ang mga characters ng kwento. Ang unang mga nakapahayag na character ng kwento, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. But during that time, hindi napakadali na maniwala sa ating Panginoon. Hindi madaling magpahayag ng kanilang pagsunod at paghanga sapagkat maraming mga cynical, maraming mga nagdududa at maraming hindi makapaniwala na si Jesus ang object ng pananampalataya na dapat pagtuunan. Halimbawa, doon sa mga hindi naniniwala, sabi nila, he was from Nazareth. Yung isang lugar na problem area. Yung lugar na hindi mo aakalain na gusto mo siyang puntahan sapagkat kapag pinuntahan mo siya, para mawawala yung iyong credibility at hindi ka mabibigyan ng magandang stature in life if you come from the place called Nazareth. Sabi po sa John 1:46, can anything good come out of Nazareth? Meron bang isang mabuting bagay na magaganap na mangyari kung ang isa ay nanggaling sa Nazareth? Wala raw. At ito isa sa mga bagay kung bakit mahirap maniwala ang mga tao sa ating Panginoon during the time
na nag-uumpisa mag-render ng ministration ang ating Panginoon. Bukod po sa panggagaling niya sa isang lugar na very undesirable, ano po ang stature ng ating Panginoon? Sabi ng iba, sabi sa Matthew 6 verse 3, He was just a carpenter. Nililibak ang ating Panginoon sapagkat sabi niya, isa lamang itong karpintero. Para sinabing lamang, isang napakaliit na personality ang tingin nila sa ating Panginoon at walang kakayahan para kapag kasumandal ka, mabibigyan ka ng kapakinabangan at mabibigyan ka ng bagay na iyong inaasa. So hindi nila sukat akalain na ang isang galing sa Nazareth at isang karpentero pwede mong sandalan para ikaw ay makinabang at matugunan ang anuman ang pwede mong kahilingan. At napaka-undesirable personality ng ating Panginoon, ito po ay ayon kay Prophet Isaiah. Sabi po sa Isaiah 52 verse 2, He had no form or majesty that we should look at Him, and beauty that we should desire Him. Hindi raw nagiging kawili-wili kapag ang tinignan mo ay katulad ng ating Panginoong Jesus na isang karpentero at isang galing sa Nazareth. Wala daw kaakit-akit, hindi ka raw maakit. At kapag tinignan mo, hindi mo siya papansinin at hindi mo siya pagnanasaan na makaniig at bagay na isang napakalaking challenge sa sino man ang pwedeng manampalataya. Pero hindi lahat ay hindi nananampalataya sa ating Panginoon during that time. At ang isa sa mga unang nanampalataya sa ating Panginoon ay walang iba kundi si Nicodemus. Those who believe in Him, Nicodemus would call him Rabbi and would call him teacher from God. Para sabihin ni Nicodemus, na nire-represent ni Nicodemus ang religious system ng Israel at siya isang Pariseo, tinawag siyang Master of Israel and Teacher of the Law, isang napakalaking twist sa kanyang stature bilang isang Pariseo at naging Teacher of Israel and Master of the Law. Sabi ni Nicodemus sa John 3 verse 2, Rabbi, itinuring niyang mas mataas sa kanya ang ating Panginoong Jesus at tinawag niyang guro. Samantalang Master of Israel ang tumatawag sa kanya at ang nire-represent niya ay ang very established religious system ng Israel called Judaism. Sabi ni Nicodemus, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do the signs that you do unless God is with him. Napakaganda ng pahayag ni Nicodemus at hindi lamang basta teacher, isang teacher na galing sa ating Panginoong Diyos. At dahil sa siya ay galing sa Panginoong Diyos, ang ginugusto ni Nicodemus makarating sa pinanggalingan ng ating Panginoong Jesus. Ayon naman kay Paul, yung great Apostle Paul, the fullness of God dwells in bodily form. Kapag nakita mo raw si Jesus, nakita mo na at nakaniig at na-encounter ang Diyos. Ayon sa Colossians 2 verse 9, For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in Him who is the head of all principality and power. Napakaganda ng representation ni Paul sapagkat hindi nga naman nakikita ang Diyos. Pero sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon ng manifestations ang kapangyarihan ng ating Panginoon, mahahawakan, makakausap, makakaniig sa pamamagitan ng ating Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi niya ginusto na maging spectators lang. Hindi niya ginusto na maging end consumer ang kanyang nananalig, ang mga tagasunod, at yung mga gustong paniwala sa Kanya. Nire-recognize ng ating Panginoon ang supernatural power and authority vested in Him at gusto niya itong ipasa doon sa mga disciples. At ayon sa Kanya, Matthew 10 verse 1, He gave them authority to cast out demons, to heal the sick, and to preach good news. Nakakita ang mga disciples kung paano lumakad sa tubig ang ating Panginoon.
Nakakita ang ating mga disciples kung paano nagpagaling ang ating Panginoon ng mga may sakit. Ng mga may sakit na napaka-imposibleng gumaling kapag ka ang hahawak ay medical professionals. Sabi ng ating Panginoon, ikaw, isang disciples, kailangan carrier ka ng good news, hindi bad news. Carrier ka ng inspiration, not discouragement. Ang lahat ng mga disciples, tinawag ng ating Panginoon na fishers of men. Tinawag ng ating Panginoon at ng salt of the earth and light of the world na magiging change agent, ika niya, ang isang naniniwala sa ating Panginoon at hindi sila mahahawa doon sa kabulukan kung saan inilalagay yung salt. Kailangan daw, pagka yung salt nailagay sa mga nabubulok, magkakaroon ng changes. Magkakaroon ng changes at ang gusto ng ating Panginoon, ang isang disipulo ng ating Panginoon ay maging conduit ng kanyang kabutihan, maging conduit ng kanyang pananampalataya, at maging conduit ng kanyang ministration. Bukod sa ating Panginoon, sino pa ang nakalagay dito sa ating kwento? Si Jairus. Sino pa si Jairus according to kwento? One of the rulers of the synagogue, sabi niya, isa daw ito sa mga tagapamahala ng isang sinagoga. A man in charge of the overall conduct of worship. Ang lahat ng mga ministry heads ay nagre-report at pinamamahalaan ni Jairus. Yung buong conduct ng worship sa isang synagogue, walang ibang kinikilala na leader dito kundi si Jairus. At hindi lamang basta naging ruler ng synagogue si Jairus, but according to tradition, si Jairus ay isang chief ruler according to tradition. A man of authority, influence, maraming subordinate rulers that reported to Jairus. Para maging ruler ng synagogue at para maging isang katulad ni Jairus na chief ruler ng synagogue, he carried with himself a great legal mind, a wealth, integrity, and prominent religious personality. Lahat na lamang siguro ng magagandang credentials nung panahong una, maliban sa mga pariseyong katulad ni Nicodemus, ang isang katulad ni Jairus ay tinitingala, hinahangaan, at sinusunod. Pero hindi lahat ay nasa sa kamay ni Jairus. Nothing comes 100%. Jairus had his own share of problem. Ano po yung problema ni Jairus? Hindi lamang basta may sakit yung kanang anak, she was on the point of dying. She had a dying daughter na yung daughter niya naging source of endearment, naging source of happiness, naging source of joy. Hindi naging nagkasya yung kanyang mga resources. And his resources appeared to be limited and could not help to cure his daughter and extend her life para makita niya at magpatuloy ang kanyang kasiyahan. Ang nakikita niya, kalungkutan. Ang nakikita niya, kalugihan. At ang yayakapin niya, walang iba kundi puro luha at puro iyak. But he wanted her daughter healed and he wanted to see his daughter alive. Wala na siyang ibang makitang paraan. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Narinig niya ang tungkol kay Jesus na nanggaling sa isang lugar ng Nazareth. Narinig niya ang patotoo ng iba na mga pinagaling ng ating Panginoon. So he went to see Jesus in the middle of a great crowd without an iota of doubt. Napakalaki po ng itinaya ni Jairus sapagkat sa kabila ng mga banta ng mga pariseyo, ng mga leaders, hindi niya inalintana na siya magpakita at lumuhod sa paanan ng ating Panginoon. Isang halimbawa, sabi po sa John 12 verse 42, even then, many of the leaders put their faith in Jesus, but they did not tell anyone about it. The Pharisees had already given orders for the people not to have anything to do with anyone who had faith in Jesus. Kung meron kang pananampalataya sa ating Panginoon, you just keep it close to your chest. Huwag mong pang mamalita
kahit sa iyong asawa, kahit sa kanino man, sarilinin mo na lang sapagkat maraming banta ang mga taong nakapaligid sa kanya, masigit ilalagay mo sa alanganin ang iyong buhay. Sa kabila ng mga bantang ito, Jairus went against the threat of the Pharisees and he fell at Jesus' feet. Nanikluhod ang si Jairus sa paanan ng ating Panginoon in broad daylight. Kitang-kita ng lahat. At dahil kitang-kita ng lahat, itinaya niya ang kanyang pagkatao. Itinaya niya ang lahat ng kanyang kabuhayan. Itinaya niya ang kanyang posisyon at wala siyang itinaya niyang lahat. Paano kung hindi tama yung pagtaya niya sa ating Panginoon? Isang napakalaking kalugihan. He would have swallowed a bitter pill. Napakapait na gamot ang kanyang lulununin kung sakaling hindi naging tama ang object ng kanyang pananampalataya at hindi lamang niya ikinip sa kanyang sarili, kumbaga ipinahayag niya ang kanyang pananalig. Hindi siya nahiya na lumungod sa ating Panginoon. Sabi sa Matthew 10 verse 33, "But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven." Hindi pinagmakahiya ni Jairus ang pananalig at pananampalataya at pagluhod sa paanan ng ating Panginoon. Tinanggal niya ang kanyang pride. Hindi siya nagpa-try-try. Ang gusto niya, todo bigay. Doing away what other people would say or do. Hindi niya inalintana kung ano ang pwede niyang marinig sa mga Pariseyo. Hindi niya inalintana kung ano niyang pwedeng marinig sa mga taong nakapaligid sa kanya, and he begged him earnestly. Nanikluhod siya at nakiusap ng mataimtim sa ating Panginoon to come to his house to lay his hands on his daughter. Sa pamagitan ng kanyang pagluhod, wala siyang ibang nakitang pwedeng maging puhunan kay Jesus kundi paniniwala. Hindi pwedeng bayaran, hindi pwedeng ipakita yung kanyang credentials, hindi pwede ang lahat at ang pwede lamang paniniwala. And when you have no one to turn to, the only available means to survive is leap of faith. Yung pananalig, yung paghanga, yung pagsunod, at pagtitiwala. And he bravely expressed his faith. Sabi po sa John 17 verse 20, If you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Napakaganda po yung rendition kung paano sinabi at pinaliwanag ni Apostle John ang pananampalataya. Sabi niya, ito daw can move mountains. Kahit ano ang impossibility na pwede mong kaharapin, all you have to say is light, hope, and maraming pag-asa ang makikita mo kapag mayroon kang pananampalataya at hindi ka masasadlak sa isang corner. Habang nagsasalita ang ating Panginoon, lumundag po tayo doon sa Mark 5:35 kasi nagkaroon ng vacuum. Kasi nung papunta na ang ating Panginoon sa bahay ni Jairus, sumingit yung bleeding woman. At nung yung bleeding woman ay gumaling na, ang sabi ng ating Panginoon, your faith has made you well. Dumating naman yung mga kasamahan ni Jairus mula sa kanilang bahay. At nung dumating, ano po ang daladalang kwento? Sabi sa Mark 5:35, while he was still speaking, ang ating Panginoon, nakikipag-usap doon sa babae, while he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house who said, your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? Yung mga member of Jairus' household, na kanyang pinapakain, ng mga empleyado niya, na dapat sana'y sinasandala niya at magbibigay sa kanya ng sense of comfort, ano ang kanilang daladala? They carried the bad news, they carried a terrifying news. Nakakatakot
at napakarimarim ng balita na dinadala at sinasabing, your daughter is dead. Your daughter is lifeless. Ano ang gusto nilang sabihin? Kung yung inilalapit mo kay Jesus, na kanina'y buhay, ngayon ay patay, counting on Jesus is just a waste of time. Wala nang sense. Wala nang sense. And counting on Jesus will just not amount to anything. Wala na. Hindi nila nakita na yung decision ni Jairus to consult with Jesus and to put his faith on Jesus ay pakikinabangan ni Jairus. At ang isa pa, sabi niya, do not bother the teacher anymore. Ibig sabihin, hindi nila nakikita ang capability ng ating Panginoon. At napakalaki ng kanilang disregard sapagkat yung bata ay patay na. Dalawa po ang mata na tumitingin sa ating Panginoon. Doon sa bata, yung mata ni Jesus at mata ng mga disciples at mata ng mga kasamahan ni Jairus. Lumundag po ulit tayo sa Mark 5 verse 36. Mark 5 verse 36. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe. Alam kaya ng Panginoon ang nararamdaman ni Jairus? Alam kaya ng ating Panginoon kung gaano narak ang kanyang emotional stature? Alam kaya ng ating Panginoon kung ano ang nagiging pakiramdam ng isang ama? Nabibigyan mo ng bad news na sana yung mga taong magbibigay ng encouragement, sila ang nagpadala ng bad news. Sabi ng ating Panginoon, huwag ka matakot. Maniwala ka. Maniwala ka. Dalawa ang naririnig na boses ni Jairus. Boses ng kanyang mga kasamahan, which is bad news. Nag-react kaya si Jairus? Napakaganda po kapag titignan natin ang kwento na ito. He did not say anything until he heard the word of Jesus. Kung ako'y naroon at ako si Jairus, na-imagine ko, napaka-dismayado ng pwede kong maging pakiramdam kapag narinig ko ang balita na dala-dala ng aking mga kasamahan. Subalit, ano ang sinabi ng ating Panginoon? They were ignored by Jesus. Instead, Jesus the Lord encouraged Jairus. At ang sabi ng ating Panginoon, paano yung encouragement ng ating Panginoon kay Jairus? By trusting in Him, i-exercise mo ang iyong pananalig, listen to what He would say, or listen to what I would say. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. In effect, ang gustong sabihin ng ating Panginoon, huwag mong pakinggan yung narinig mo sa iyong mga kasamahan. Pakinggan mo yung sinasabi ko sa iyo. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Diyos, sabi sa Matthew 17 verse 5, this is my beloved Son, in whom I am well pleased, hear Him. Sabi ng ating Diyos, sabi ng boses doon sa ulap, nung nagkaroon ng transfiguration, ang ating Panginoon, this is my beloved Son. Kung meron kayong pakikinggan, walang iba kundi si Jesus. Ano po ang ginawa ni Jesus matapos niyang tapikin si Jairus para sabihin sa kanyang, huwag mong pakinggan yung narinig mo, just believe and do not carry fear in your heart. Do not do not let your hearts be troubled. Kasi kapag ikaw ay bulabog na ang pakiramdam, bulabog na ang iyong mental composure at yung kalooban mo nasisira na, wala kang sukat gawin na mabibigyan ka ng isang magandang sense of direction. Sabi po sa Mark 5 verse 37, and He permitted no one to follow Him except Peter, James, and John, the brother of James. Then He came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult and those who wept and wailed loudly. Sabi ng ating Panginoon, maganda po ito, listen to this. Nung narinig ni Jesus na bad news ang dinadala,
ng mga kasamahan ni Jairus, hindi niya isinama. Hindi niya sinama. Kasi magiging kontra lamang sila at maging hihila lamang sila kung paano makikita ng mga disciples kung paano siya gumawa ng miracles and who benefited from the faith. Sino ang isinama ng ating Panginoon pagpunta sa bahay ni Jairus? Walang iba po kundi si Peter, James, and John. I could imagine kung bakit hindi isinama si Thomas. At nung pagpunta nila sa bahay ni Jairus, ang kasama ng ating Panginoon si Peter, James, and John, and Jairus, 4. Ang kasama ng ating Panginoon, 5, pati ang ating Panginoon. Pagbukas nila ng pinto, ano ang nakita sa kalooban ng bahay? Sabi niya, meron daw weeping and wailing at sigawan yung mga tao. Ano ang sinabi ng ating Panginoon bago sila nakarating sa bahay ni Jairus? Have nothing to do with mockers. Have nothing to do with those who don't believe in you. Yung mga noisy and unfeeling people, hindi dapat makasama ng ating Panginoon. At ang sinama lamang ng ating Panginoon, walang iba kundi si Peter, James, and John. Kung meron kayang isasama rito ang ating Panginoon, would He consider you being one of His company? Maganda po makita na kapag gagagawa ng miracle ang ating Panginoon, ang isasama niya, magandang makasama yung pangalan ng nananampalataya sa ating Panginoon. Keep company of those who bring wisdom. Makisama lamang kayo doon sa mga company na nagbibigay at nagtuturo ng karunungan, ng encouragement, ng inspiration, ng faith, ng love of the Lord Jesus Christ. Hindi sinama ng ating Panginoon yung mga carrier ng bad news. Hindi niya sinama yung mga nagpapabigat ng kalooban. Hindi niya sinama yung mga tao na hindi magiging conducive yung pag-render niya ng ministration. Sa verse 39 po, when He came in and said to them, "Why make this commotion and weeping? Child is not dead, but sleeping." And they ridiculed Him, but when He had put them all outside, He took the father and the mother of the child and those who were with Him and entered where the child was. Maganda po yung kwento na ito. Dalawang mata ang tumitingin doon sa bata. Ang sabi ng mga taong nasa sa loob ng bahay ni Jairus, your daughter is dead. Wala kang gagawin kundi umiyak. Wala kang gagawin kundi maglupasay. Wala kang gagawin kundi magtatarang. Para kang nalugi dahil ikaw ay namatayan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, matanong mga tao sa bahay ni Jairus would see another thing. But Jesus would see that the child was only sleeping. Marami po sa buhay natin. Kaya tayo nagiging malungkot. Kaya tayo nagiging parang lugi in spite of ng ating pagsimba, in spite of ng ating pagba-Bible study, in spite of ang lahat ng mga ginagawa natin na may association sa ating pananampalataya. Tatawagin kaya tayo ng ating Panginoon at sasabihin, your faith has made you well, or we are just going to wear the garment of tears, the garment of sadness, and hindi natin pakikinabangan ang ating pananampalataya. Nung sinabi ng ating Panginoon na natutulog lang yung anak ni Jairus, they ridiculed Him. Nung pinagtawanan at nilibak ang ating Panginoon at iba ang nakikita, sabi niya, hindi namin isasama at ang sinama lamang ng ating Panginoon sa loob yung tatay, yung nanay ng bata, yung tatlo, si Peter, James, and John, at saka ang ating Panginoon. Ito po kung bakit ang ating Panginoon good news. Kung bakit ang ating Panginoon dapat kilalanin ng malalim. Kasi kapag hindi natin kikilalanin ng malalim, maraming voices
ng mga dissenting ang kanilang ini-issue na statement. Maraming mga unverified na kwento na minsan yun ang ating pinaniniwalaan at ating pinakikinggan na wala namang katuturan kung paano natin dinadala sapagkat hindi tayo nakikinabang. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong makinig sa mga taong magrarak ng inyong kalooban. Huwag kayong makinig sa mga taong doubters. No to doubters, no to mockers. Napakaganda po nito na maging aral sa bawat isa sa atin na ang ating pakikinggan lang yung voice ng karunungan and voice na nakapagbibigay sa atin ng inspiration and encouragement. Pero hindi lahat, hindi lahat ng panahon, nadadala natin yung faith. Merong minsan, nabubulabog tayo, ano ang ating gagawin? James 1:7-8. For let that not man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Hindi raw kailangan yung mga tao na nagdadala ng kung ano pa man liban sa pananampalataya. Kaya yun ang sinabi ng ating Panginoon kay Jairus, have faith. Do not fear. Do not fear, only believe. Tanggalin mo yung fear. Tanggalin mo yung mga negative na energy. Tanggalin mo yung mga negative emotions. Ang ilagay mo dyan sa iyong utak, ang ilagay mo dyan sa iyong kalooban ay ang pananalig. Yung pananalig can move mountains. Kung ano man ang dinadala natin ngayon, na mapara natin kapag ka tinitingnan mo, ibibigyan ka ng kalungkutan, ano ang sasabihin ng mga taong nakapaligid sa atin? At ano rin ang sasabihin ni Jesus? Fear not, only believe. When He came in, ituloy po natin ang pagbasa sa Mark 5 verse 41. He took the child by the hand and said to her, Talita Kumi, which is translated, little girl, I say to you, arise. Ibig sabihin, natutulog nga lang, pinabangon niya, ginising ng ating Panginoon. And immediately the girl arose and walked, for she was 12 years of age, and they were overcome with great amazement. Takantaka at nagpupuri yung mga tao matapos pabangunin ng ating Panginoon na inakala ng mga tao na patay yung bata. Sino po ang nakinabang ng pananampalataya? Hindi yung mga mockers, hindi yung mga doubters, hindi yung mga cynical ang kanilang pagdadala at hindi yung patry-try lang. Ang gusto ng ating Panginoon, mananampalataya ka na lang, itaya mong lahat, todo bigay, and He will be there to answer your pleas. Only those who trust Him wholeheartedly. Ang nakinabang at ng good news ang ating Panginoon, walang iba kundi yung mga disipulo, si Jairus, yung kanyang asawa, yung kanyang anak, at yung mga true seekers and worshiper. What does this story tell us? Ano ang sinasabi ng kwentong ito sa atin? Minsan kahit lumalapit tayo sa Panginoon, parang wala nagiging bearing yung kung ilang taon na ka nang nananalig, sapagkat kapag ka nakaharap ka ng problema, parang nawawalan ka ng pag-asa. Ano ba ang pwedeng mamatay sa atin? Pwede pong mamatay yung ating pag-asa at nakikita natin na lulubog na. Pwede pong makita na yung ating inaasahan, parang hindi siya magtatagal at mawawala. Ang nakikita natin, darkness instead of light. At kapag ka nakikita natin yung kadiliman, hindi nakaka-encourage yun. Pagkatapos ang maririnig mo pa yung mga taong, talaga ganyan ang buhay talagang tao lamang ako Pero ang sabi ng ating Panginoon, come to me and I will give you rest. Minsan nawawala yung ating pag-asa. Nawawala yung ating pangarap, hindi matupad. Nawawala yung ganito, nawawala yung ganyan, at ang nakikita natin ay kalungkutan. We have to find rest in Jesus.
Sabi po sa Matthew 11 verse 28 hanggang 30, "If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Take the yoke upon you and take the yoke I gave you, put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest for your soul. This yoke is easy to bear and this burden is light." Ang gusto ng ating Panginoon, kung tayo ay talagang lumalapit sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng kapahingahan. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nagkakaroon tayo ng matining na kalooban. At ano raw ang magandang makita na manifestations ng karakter, ng mark ng ating pananalig? Katulad ni Jairus, he did not say anything until he heard the voice of Jesus. Ang problema po, pinakikinggan natin ang lahat ng boses. Liban na lang sa boses ng ating Panginoon. Pero yung boses ng ating Panginoon, it is a very, very tiny voice na kailangan mong pumasok at makipag-inig ka lamang sa ating Panginoon. Wala ka bang kakausapin kundi ang iyong sarili at ang ating Panginoong Jesus. And faith in Jesus does not disappoint. It ushers peace and does not listen to impossibilities. Hindi siya nakikinig sa mga imposible, hindi siya nakikinig sa takot, hindi siya nakikinig sa mga difficulties, hindi siya nakikinig sa worries, hindi siya nakikinig sa anxieties and doubts. Mga ilang panahon po, sa aking pagpapastor, noong 2013, tinawagan ako ng dati kong amo sa Saudi Arabia. Sabi niya, "Danny, bumalik ka dito sa Saudi Arabia. After 11 years kong nagpapastor dito sa Day by Day, narinig ko ang tawag ng aking amo." Sabi ng aking amo, "Bumalik ka dito sa Saudi Arabia." Sabi ko, "Sir, matanda na ako. I was 58 years old at the time." Sabi ko, yung iba, nire-retire when they are 58. Eh ako 58 na, bakit mo ako i-rehire? Sabi niya, "Kailangan kita rito, samahan mo ako." At the back of my mind, medyo apprehensive ako. Bakit po? Kasi noong 2009, I was diagnosed with a heart issues. At 3 cardiologists ang pinapupunta sa akin yung East Avenue Hospital sa Heart Center. Magpa-treat daw ako ng ganito, magpa-treat ng ganito. Hanggang na may nag-advise sa akin, "You will be healed if you do this, do this, do this, do this." So nagkaroon po ako ng pananalig at binago ko ang aking lifestyle. Binagi ko ang aking eating habit. But every year, 2010, 11, 12, nagpapa-check up po ako, hindi ako pumasa. Kumukuha ako ng insurance, hindi ako ma-issuehan ng insurance dahil suspect yung aking pakiramdam. Nung tumawag yung aking amo, sabi ko, "No, just leave me alone. Kako, graduate na naman yung mga anak ko. May trabaho naman ako. At yung pagpapastor ko, sabi ko, ganito, wag na lang." Ikinonsulta ko po kay Pastor Ed. Sabi ko, tinawagan ako nung aking dating amo sa Saudi Arabia. Tinanggihan ko, kako. 2 beses kong tinanggihan. Sabi ni Pastor Ed, "Go." Tumungo po ako. Narinig ko yung boses si Pastor. Narinig ko yung boses ng amo ko. "Lord, ito nga ba ang gusto mong gawin ko? Meron akong karamdaman, hindi ako makapasa. At 3 cardiologists ang tumingin sa akin. Puro bad news, puro heart center ang aking direksyon." Sabi ni Pastor, "Go." Hindi po ako nakatulog noong gabi na yun. Sabi ko, "Lord, gusto kong marinig yung boses nyo." Eh, paano mo maririnig? Ang nananalaytay sa akin yung boses ng cardiologist. Ang nananalaytay sa akin yung meron akong karamdaman. Patapos tumawag po uli yung aking amo. Sabi niya, "Danny, what can I do to change your mind?" Sabi ko, "Hindi ko alam kung paano, pero ito bibigay ko sa iyo, ito bibigay ko sa iyo. It's not all about money." Sabi ko, kasi kumakain naman ako ng maayos, nararating ko yung gusto ko,
nakagraduate na yung anak ko. I don't desire na tumanggap pa ng more than what I am gaining. Pero sabi niya, oh, come on, sabi niya, bumalik ka rito. Ako ang bahala sa'yo. Sabi ko, sige, process mo yung visa ko. But you have to submit yourself to medical examinations para sigurado na you are fit to work. Labing isa pong stage ang aking pinagdaanan. At sa dulo nun, binigyan ako ng clear bill of health. Kaninong boses yun? Kapag ang pakikinggan ko yung boses ng mga doktor, bad news. Pero kapag pinakinggan nyo ang boses ng palampalataya, it moves mountain. At nung pagbalik ko po sa Saudi Arabia, pera nga lang ba ang hahabulin ko? O magmi-minister ako, magtuturo ako at ipangapangalandakan ko na Jesus is good news. Kapag pinakinggan natin yung bad news, do not look at the dark side. Always look at the brighter side of light. If you look at the brighter side of light, then you find Jesus there at the end of the tunnel and you will be well. You will be made well. Sabi po sa Mark 5:34, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Namatay ang ating Panginoong Jesus. Kailangan nating mabuhay para sa Kanya. Hebrews 11 verse 1. "Now faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things unseen." Hindi naman nakikita yung pananampalataya eh. Hindi nakikita sa pagiging Jairus na ikaw ay real leader ng synagogue. Hindi nakikita sa title, hindi nakikita sa mga credentials. Ang nakakakita lamang nito is between you and God. Yung mga doubters, yung mga nag-i-issue ng mga bad news, do not worry about them. Do not pay any attention to them because it is not between you and them, because it is between you and Jesus. Kapag ikaw ay may pananalig, marami ang magdi-discourage. Marami ang mag-i-issue ng mga bagay para to pull you down. Pero kapag may pananalig ka at naririnig mo ang boses ni Jesus, all you have to hear is, "Do not fear, only believe." And faith does not disappoint. And faith would not let you wallow in shameful miseries. Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami. Meron kaming Panginoon sa personality ng aming Panginoong sa Jesus, na nagbibigay sa amin ng napakaraming mga promises na ang puhunan namin ay walang iba, kundi ang pananalig. At ang inyong presensya, ang inyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng kaliwanagan. Bigyan niyo kami ng katahimikan, bigyan niyo kami, Panginoon, ng kapayapaan, at nawa sa aming pagtindig sa bawat araw, kayo ang marinig namin sapagkat ang pananampalataya in the name of Jesus does not disappoint.